Sa interrogation room, sinimulan ng grupo ng mga ahente ang kanilang 7th session kasama si Dr. Anaka. Matapos suriin ang kanyang vital signs, tinanong nila kung ano ang nakita niya at kung paano siya nanatiling buhay. Dahil dito, nagsimula siyang ikwento ang kanyang karanasan. Noong bata pa siya, madalas niyang makasama at makalaro ang kanyang kapatid na si Clara Ara. Isang araw, nang makahuli sila ng alitaptap at inilagay ito sa loob ng garapon, napagdesisyonan nilang pakawalan ito upang makahinga. Ngunit biglang nabitawan ni Clara Ara ang garapon at agad na bumagsak sa lupa, kaya napasigaw si Anaka at tinawag ang kanilang ina. Dinala kaagad si Clara Ara sa ospital, ngunit wala silang nagawa upang iligtas siya at napilitan si Anaka na panoorin ang kanyang kapatid na pumanaw habang hawak ang kanyang kamay. Makalipas ang maraming taon, dumalo si Anaka sa isang lecture ng bilyonaryong si Sam, na naniniwalang may iba pang uri ng buhay sa kalawakan. Ayon kay Sam, hindi niya itinuturing ang sarili bilang isang visionary kundi isang observer lamang. Ipinaliwanag niya na ang una niyang bilyon ay nagmula sa solar energy, ngunit hindi naman siya ang lumikha ng araw. Gayunpaman, naniniwala siyang si Anaka ay isang tunay na visionary kaya pinataas niya ang kamay nito habang ipinapakilala sa mga tao bilang unang taong nakakuha ng larawan ng dark matter. Pagkatapos ng event, nilapitan ni Sam si Anaka at sinabi na matagal na siyang humahanga sa kanyang trabaho. Inamin din niya na hindi talaga siya pumunta roon para magbigay ng lecture kundi para alukin siya ng trabaho. Nagpunta sila sa isang bar at pinag-usapan ang kanyang research, kung saan ipinaliwanag ni Anaka na pinagpatong-patong niya ang 233 datasets upang makahanap ng kaayusan sa gitna ng kaguluhan. Nang tanungin siya ni Sam kung bakit niya ginawa iyon, sinabi niyang gusto niyang malaman kung ano ang nasa labas ng mundong kanilang alam. Dahil dito, inalok siya ni Sam ng 1-year contract upang magtrabaho sa isang maliit na laboratorio sa isang liblib na isla sa Caribbean, ngunit tumanggi itong ibunyag ang buong detalye dahil confidential umano ang proyekto. Dahil sa misteryosong paliwanag ni Sam, nahulaan ni Anaka na baka naghahanap ito ng mga alien, ngunit ikinagulat niya nang sabihin nitong hindi sila naghahanap kundi nagtitipon ng mga ito. Dahil doon, tinanggap niya ang alok. Makalipas ang ilang panahon, dinala si Anaka sa isla sakay ng bangka at nakilala niya si Charlie, isang electronics engineer. Siya ang director ng Gateway Labs at inupahan ni Sam upang bantayan ang teknolohiyang naka-install sa isla. Pagdating nila, nalaman nilang halos 10 tao lamang ang bumubuo sa buong staff dahil nais nilang manatiling maliit at lihim ang operasyon. Habang nililibot ni Anaka ang pasilidad, napansin niya ang isang kakaibang estatwa bago pumasok sa pangunahing gusali. Sa itaas na palapag, nakita niya si Dr. Perry na tinuturukan ng isang doktor ng immunobooster. Nagpakilala si Anaka at iniabot ang kanyang kamay bilang pagbati, ngunit hindi siya pinansin ni Perry at agad siyang tinrato ng may pagkapuot. Naniniwala si Perry na ipinadala siya ni Sam upang especially iya siya at maging dahilan ng kanyang tuluyang pagbagsak. Hindi nagtagal, dumating si Charlie at sinubukan ding magpakilala, ngunit malamig at bastos din ang naging pagtanggap sa kanya. Habang ipinapakita ni Perry ang buong lugar, pinaalalahanan niya sila na lahat ng kanilang komunikasyon ay mino-monitor bilang bahagi ng non-disclosure agreement na kanilang pinirmahan. Sa loob ng laboratorio, humanga si Charlie sa dami ng makabagong kagamitan, ngunit agad siyang sinabihan ni Perry na huwag hawakan ang kahit ano. Pagkatapos nito, nagsimula si Perry na magsalita tungkol sa evolution at kung paano madalas humantong sa sariling pagkasira ang mga apex predator. Ayon sa kanya, nasa punto na ang sangkatauhan kung saan naghahanap na ito ng panibagong mundong mapagkukunan ng mga likas na yaman upang matiyak ang patuloy nitong pag-iral. Ngunit ayon kay Perry, kung talagang may mga alien sa kalawakan, nangangahulugan iyon na may mga nilalang ding mas advanced ang teknolohiya kaysa sa sangkatauhan. Ipinaliwanag niya na sa loob ng maraming taon, ang paghahanap ng extraterrestrial intelligence ay nakatuon lamang sa pagtuklas ng radio waves, ngunit napakaliit lamang ng bahagi ng kalawakan na nasa saklaw nito at gumagamit pa ito ng lumang teknolohiya. Naniniwala si Perry na hindi radio waves ang gagamitin ng isang napaka-advanced na sibilisasyon para makipag-ugnayan. Sa halip, ipinakita niya sa kanila ang kanyang FTL communicator. Ipinaliwanag niya na kumukuha ito ng 2 photon at pinagdurugtong ang mga ito bilang magkaparehang pares. Ang isa ay nananatili sa Earth habang ang isa naman ay ipinapadala ng napakalayo sa kalawakan, ilang light years ang layo. Sa pamamagitan nito, posible umanong makipagpalitan ng mensahe sa kabilang panig ng galaxy. Agad na itinuro ni Charlie na labag ito sa mga batas ng physics,
ngunit iginiit ni Perry na hindi nito nilalabag ang batas ng kalikasan kundi ang limitadong pagkaunawa lamang ng tao tungkol dito. Maging si Anaka ay kumbinsidong imposible ito, ngunit buong tiwalang sinabi ni Perry na iyon mismo ang ginagawa ng kanyang makina at ginawa niya ito mag-isa sa basement ng kanyang bahay 6 years na ang nakalipas. Matapos iyon, iniwan niya sina Anaka at Charlie at inatas ang pagbutihin pa ang teknolohiyang kanyang ginawa. Habang sinusuri nila ang makina, napansin nilang napakagulo ng mga datos na lumalabas dito. Biglang naalala ni Anaka ang sarili niyang proyekto kung saan natuto siyang maghanap ng pattern sa gitna ng kaguluhan. Dahil dito, inilapat niya ang kanyang algorithm sa datos ng makina. Unti-unting nagsimulang maging organisado ang mga impormasyon hanggang sa tuluyan nilang nakumpirma na ang signal ay tunay at nagmula nga sa mga alien. Dahil sa sobrang pananabik, agad silang tumakbo palabas upang ibalita ito kay Perry, ngunit hindi na siya nagulat. Alam na pala niya mula pa sa simula na may totoong signal at kailangan lamang niya ang mathematical analysis ni Anaka upang patunayan ito. Pagkatapos nito, ipinaliwanag niya na ang kakaibang estatwang nakita ni Anaka noong una siyang dumating sa pasilidad ay isa pang makina na tinatawag niyang Little Myth. Sa kasamaang palad, hindi pa nito nagagawang gayahin ang quantum signatures ng mga alien kaya hindi pa ito nakikipag-usap sa kanila. Nang marinig ito, napagtanto ni Charlie na dati na niyang nagawa sa sarili niyang laboratorio ang ganitong uri ng replication. Dahil dito, naunawaan niyang tulad ni Anaka, dinala rin siya sa isla upang gamitin ang sarili niyang eksperimento bilang bahagi ng proyekto ni Perry. Makalipas ang ilang sandali, binisita ni Perry ang kanyang anak na si Lucy na naglalaro ng mga langgam sa tabi ng isang puno. Habang pinagmamasdan siya, ikinwento niya kung paano pinag-aaralan ng mga tao ang kilos ng mga langgam upang makahanap ng solusyon sa mga problema sa trapiko. Tinanong din niya ang kalagayan ng pag-aaral ng bata, ngunit halos hindi ito sumagot. Dahil dito, tahimik na lamang siyang umalis nang hindi na nagsasalita pa. Samantala, bumalik si Anaka sa laboratorio at muling sinuri ang signal upang matiyak na hindi sila nagkakamali. Habang ginagawa niya ito, muli niyang naalala ang kanyang kapatid na si Clara Ara. Naalala niya ang isang pagkakataon noong nagkampang sila at nakarinig ng mga kakaibang tunog sa dilim. Akala nila noon ay may mga halimaw sa paligid, hindi naniniwala si Clara Ara sa ganoong mga bagay at gusto nitong lumabas ng tent upang tingnan ang pinagmumulan ng ingay, ngunit pinigilan siya ni Anaka dahil natatakot siyang may mangyari at mawala ang kanyang kapatid. Pagsapit ng gabi, nais na ni Charlie na buhayin ang transmitter upang magpadala ng mensahe pabalik sa mga alien, ngunit tumutol si Anaka dahil naniniwala siyang hindi paligtas gawin iyon. Iniisip niya kung ano ba talaga ang kakayahan ng mga nilalang na kanilang kinakausap. Bilang tugon, ikinwento ni Charlie ang sarili niyang karanasan sa paggawa ng isang bionic eye na gumagamit ng microelectrodes upang magpadala ng signal mula sa mata papunta sa utak at makatulong sa mga bulag na makakita muli. Habang lumilipas ang mga taon, patuloy itong napapahusay hanggang sa umabot sa punto na ang ikalimang bersyon nito ay magkakaroon ng mas malinaw na paningin kaysa sa normal na mata ng tao. Para kay Charlie, unti-unting papalitan at pahuhusayin ng sangkatauhan ang bawat bahagi ng katawan hanggang sa dumating ang panahon na may lilipat na lamang ang isip ng tao sa isang matibay na lalagyan gaya ng isang chip. Para sa kanya, iyon ang magiging huling yugto ng ebolusyon ng Homo sapiens. Ngunit hindi nagustuhan ni Anaka ang ideyang iyon dahil naniniwala siyang ang masasakit na karanasan at mga paghihirap sa buhay ang humuhubog sa pagkatao ng isang tao, kaya hindi dapat basta alisin o takasan ang mga ito. Alam din ni Anaka na may ilang pasyente ni Charlie na kalaunan ay inaalis ang kanilang bionic eye, na nagpapatunay na kayang ipagmalaki ng mga tao ang kanilang mga kahinaan. Sa kasalukuyan, itinuro ng mga ahente na alam ni Anaka na banta si Perry kaya nagtaka sila kung bakit siya nanatili. Ipinaliwanag ni Anaka na gusto niyang tumulong dahil hindi magandang ideya na ipaubaya sa isang baliw ang unang pakikipag-ugnayan sa mga alien. Nagpatuloy ang kanyang kwento at muling ipinakita si Perry na sinusuri si Lucy. Tiningnan lamang niya ang mga test result nito at umalis nang hindi man lang kinakausap ang bata. Kalaunan, nakausap ni Anaka ang doktor ng staff na hindi pa umaalis ng isla sa loob ng 3 years at unti-unti na itong naaapektuhan nito. Ipinaliwanag ng doktor na nawalan si Perry ng asawa at anak na lalaki 4 years na ang nakalipas sa isang sunog sa bahay at hindi niya kailanman natanggap ang nangyari. Nasa laboratorio siya sa isang hiwalay na gusali noon, nagse-self-medicate at malamang ay lasing pa, at nalaman lamang niya ang tungkol sa sunog nang gisingin siya ng mga pulis. Nakaligtas si Lucy dahil nasa isang sleepover siya noong mga oras na iyon.
Sinabi rin ng doktor na alam ni Perry na mahalaga ang mga tao sa teorya ngunit hindi sa aktwal na buhay. Habang naghahapunan, nagpakita si Sam ng magic trick para kay Lucy. Nagalit dito si Perry at agad niya itong pinatulog. Pagkatapos nito, nag-report sina Charlie at Anaka kay Sam at sinabi nilang nakumpirma na nilang totoo ang signal. Gusto nilang ipaalam ito sa buong mundo ngunit ayaw ni Sam na hadlangan sila ng mga bureaucrat. Nagkaroon ng pagtatalo at ipinaalala ni Sam na hindi pa nga nila kayang makipag-usap sa mga alien. Dahil dito, humingi si Anaka ng isang week upang matapos ang proyekto. Habang nag-uusap sila, paulit-ulit na sumasabat si Perry para magkomento tungkol sa kanilang pagkain at binanggit ang kakaibang ugali ng mga hayop sa mga farm. Ayon sa kanya, ang isang hayop na mas gustong mamuhay ng mag-isa ay makakaramdam ng banta kapag may mga bisita at kalaunan ay aatake. Biglang nawala ng kontrol si Perry at malakas na hinampas ang mesa habang sinasabing hindi na siya maghihintay pa. Gusto niyang ayusin ni na Charlie at Anaka ang kanyang proyekto ngayon din o titigil na siya. Pagkaalis ni Perry sa mesa, ipinaliwanag ni Sam na lagi itong ganoon kumilos at pinananatili lamang nila itong maayos sa tulong ng gamot. Sinabi rin niya na isa pang dahilan kung bakit niya dinala sina Anaka at Charlie sa isla ay para sila ang pumalit kay Perry kapag hindi na ito kayang magtrabaho. Pagkatapos nito, uminom sina Charlie at Anaka habang pinagmamasdan ang tanawin at inamin ni Anaka na nag-aalala siyang baka hostile ang mga alien. Naniniwala naman si Charlie na puno ng resources at technology ang universo kaya wala namang dahilan para may gustuhin pa ang mga alien mula sa Earth. Itinuro ni Anaka na marupok ang buhay at ang takot lamang ang nagpapanatiling ligtas sa kanila. Nang makatulog na ang lahat, palihim na pumasok si Charlie sa laboratorio at tinapos ang pag-aayos sa Little Myth upang makapagpadala ito ng mensahe pabalik. Agad niya itong sinabi kay Perry na nagsimulang i-program ang mensahe. Nang tawagin ni Perry si Anaka upang bantayan ang data, tumutol siya sa plano ngunit hindi siya pinansin. Pinili ni Perry ang pinakamaraming beses na umulit na sequence mula sa alien signal at balak niya itong ipadala pabalik. Kahit hindi niya alam ang ibig sabihin nito, gagamitin niya ang speed of light bilang unit of measurement at uulitin ang code ng 10 beses sa magkakaibang pagitan ng oras. Sa ganoong paraan, malalaman ng mga alien na lohikal na nilalang ang mga tao. Habang patuloy na nakikipagtalo si Anaka kay Perry, nag-text siya kay Sam at hiniling na pigilan ito. Ngunit ang tanging sagot ni Sam ay sana naroon siya. Nahulaan ni Perry ang ginagawa ni Anaka at ipinaliwanag na kahit gustuhin man siyang pigilan ni Sam ay hindi nito magagawa dahil walang kill switch ang sistema. Sinuportahan naman ni Charlie si Perry at sinabing dapat silang pumili ng isang makapangyarihang quote na ipapadala, ngunit sinabi ni Perry na wala naman siyang inaasahang sagot kaya hindi mahalaga kung ano ang laman ng mensahe. Hindi maintindihan ni Anaka kung bakit niya itinayo ang lahat ng ito kung wala rin pala itong halaga, at sinabi ni Perry na iyon mismo ang gusto niyang patunayan. Matapos ang ilang paghahanda, nagsimulang lumiwanag ang makina at naipadala ang mensahe. Ilang minuto silang naghintay ngunit walang nangyari. Tumawag si Anaka kay Sam upang magbigay ng update at sinabi rin niyang aalis na siya, ngunit naputol ang tawag nang mawalan ng signal ang telepono. Biglang nawalan ng kuryente ang laboratorio at humandar ang backup generator, ngunit napansin ni Anaka na nakakulong na siya sa kanyang kwarto. Kasabay nito, nakita ni Sam na nawalan din ng ilaw ang buong lungsod. Napansin ni Charlie na may problema sa sistema at desperado niyang sinabi kay Perry na patayin ito. Matapos ang kaunting pag-aalinlangan, pinatay rin ito ni Perry. Pagkatapos nito, ginamit ni Charlie ang kanyang tablet upang i-hack ang lock at mabuksan ang kwarto ni Anaka. Kasama ang doktor, pinanood nila ang balita at nalaman na nawalan ng kuryente ang buong mundo sa loob ng ilang minuto, na naging dahilan ng maraming aksidente at pagkamatay. Inamin ng NASA na wala silang paliwanag sa nangyari at lumalampas ito sa saklaw ng Earth. Nagsimula ring magtanong ang ilang reporter kung may kinalaman ba rito ang mga alien. Napansin ni Anaka na bumalik ang kuryente makalipas ang 8 minutes at 19 seconds, na eksaktong oras na kailangan ng sikat ng araw upang makarating sa Earth. Naniniwala siyang paraan iyon ng mga alien upang sumagot gamit ang isang bagay na maiintindihan ng mga tao dahil napakahalaga ng araw sa sangkatauhan. Nang sumang-ayon si Charlie sa kanyang conclusion, nagpasya si Anaka na kailangan nilang sirain ang Little Myth. Sumang-ayon din ang doktor at sinabing hindi nila maaaring asahan ang pagiging makatao ni Perry. Naniniwala si Charlie na mabuti ang intensyon ng mga alien, ngunit iginiit ni Anaka na wala silang paraan upang makatiyak kaya muli silang nagtalo. Samantala, pinapanood ni Perry ang mga kamera at napansin niyang tumatakbo si Lucy palabas.
Dahil dito, pinindot niya ang isang button sa makina. Nang subukan ni Anaka na patayin ang Little Myth, natuklasan niyang nauna nang ginawa iyon ni Perry. Sa labas, nagsimulang mamatay at bumagsak ang lahat ng mga insekto sa paligid ng Little Myth at bumuo ang mga ito ng perpektong bilog sa paligid nito. Naglalaro naman si Lucy ng saranggola nang bigla itong mahayla papunta sa makina. Napasigaw siya sa sakit habang hinihila siya ng tali sa lupa at nagsimulang damyugaw ang kanyang kamay. Agad na tumakbo si Perry papunta sa kanyang anak at inalis ang pagkakabuhol ng tali hanggang sa tuluyang makalipad palayo ang saranggola. Habang yakap ni Lucy ang kanyang ama, napansin ng mga nasa paligid ang isang kakaibang anomalya sa kalangitan. Sa lungsod naman, binisita ng National Security Agency o NSA si Sam upang tanungin kung bakit hindi nawalan ng kuryente ang kanyang mga pasilidad. May hawak silang footage ng kakaibang anomalya sa langit ngunit hindi nila ito masuri dahil hindi pa gumagana ang kanilang mga satellite. Lumalabas ding patuloy na lumalaki ang anomalya at sa loob ng 2 days ay makikita na ito mula sa mainland, habang sa loob ng isang week ay posibleng magdulot ito ng matinding takot at panik sa buong mundo. Gayunpaman, sinabi ni Sam sa mga ahente na ang tanging nasa isla ay isang solar observatory. Nang subukan niyang umalis, sinabi ng mga ahente na kailangan niya ng military escort, ngunit itinuro ni Sam na wala silang magagawa kung wala silang may sasampang kaso laban sa kanya. Sa isla naman, nag-impake na ng kanilang mga gamit ang natatakot na mga staff at nagsimulang umalis. Napansin ni Charlie ang bilog ng mga patay na insekto at sinubukan niyang lumapit sa makina, ngunit itinulak siya ni Anaka palayo at pinagalitan. Pagkatapos nito, ipinakita ni Charlie ang mga test result na nagpapakitang napapalibutan ang Little Myth ng isang haligi ng hangin at vacuum. Itinuro ni Anaka na ang pagsasalita ay hangin lamang na may kahulugan, kaya posibleng impormasyon o data ang haliging iyon ng hangin. Dahil dito, nangolekta silang dalawa ng kahoy at nagsindi ng apoy malapit sa Little Myth. Agad namang hinihigop ng vacuum ang usok at bumuo ito ng iba't ibang hugis sa paligid ng makina. Sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Anaka sa mga ahente na ang mga alien ay nag-iisip gamit ang mga kaisipan at bisyon, kaya gusto nilang malaman kung bakit hindi na lamang ito magsalita ng direkta. Naniniwala si Anaka na ang mga napaka-advanced na nilalang ay may mas mahusay na paraan ng komunikasyon kaysa sa English. Nagpatuloy ang kanyang kwento at ipinakita si Perry na pinalalabas ang doktor mula sa kwarto ni Lucy habang binabalewala ang mga babala nito. Pagkatapos ay binasahan niya ng Peter Pan ang kanyang anak. Samantala, naghahanda na ang militar na pasukin ang isla habang nagdeklara naman ng iba't ibang bansa ng state of emergency. Nagkaroon ng curfew at emergency powers habang nagsimula ang mga riot sa mga lansangan, dahilan upang magpatupad ang ilang pamahalaan ng martial law. Nang sa wakas ay makarating si Sam sa isla, humingi siya ng paliwanag na maaari nilang ibigay sa militar. Ipinaliwanag ni Charlie ang kanyang teorya na ang paulit-ulit na sequence ay isang distress signal at sinusubukan lamang ng mga alien na protektahan ang sangkatauhan mula sa panganib. Habang pinapanood ni Anaka ang mga riot at mga taong naipit sa subway, naalala niya ang alitaptap na minsan nilang inilagay sa garapon at kailangang makahinga. Agad siyang lumabas upang pagmasdan ng haligi ng hangin at napagtanto niyang ang blackout ay isang pag-scan sa buong mundo. Alam na ngayon ng mga alien na mahalaga ang hangin para sa mga tao at ginagamit nila ito upang makipag-usap, na nangangahulugang maaari silang sumagot. Napagpasyahan niyang ang haligi ng hangin ay isang imbitasyon. Ngunit ang sino mang pumasok dito ay mamamatay sa kakulangan ng hangin. Nagboluntaryo si Charlie na gawin iyon, ngunit bago pa man siya makakilos ay pinalibutan na sila ng militar at inaresto. Habang binabantayan ng mga sundalo ang Little Myth, iginiit ni na Charlie at Anaka na maaari pa nilang ayusin ang sitwasyon kung makakausap nila ang mga alien. Ngunit ipinaliwanag ng isang ahente ng NSA na naghahanda na ng kanilang mga sandata ang mga pamahalaan sa buong mundo kaya wala ng paraan upang pigilan ang mangyayari. Inutusan silang manatili sa kanilang mga kwarto habang naghahanap ng lugar kung saan sila dadalhin. Pagkatapos nito, nag-usap sina Anaka at Charlie gamit ang intercom. Natatakot si Anaka, ngunit pinaalalahanan siya ni Charlie na hindi niya maaaring hayaang takot ang magdesisyon para sa kanya at naging scientist siya upang makatulong sa mga tao. Dahil dito, naalala niya ang pagkamatay ni Clara Ara at napaiyak siya. Hindi niya nailigtas noon ang kanyang kapatid, ngunit may pagkakataon pa siyang gumawa ng tama ngayon. Dahil dito, nagsinungaling siya sa ahente ng NSA at sinabing nagpapadala pa rin ng signal si Perry kaya patuloy na lumalaki ang anomalya. Naniwala naman ang ahente at nais magpadala ng sundalo upang patayin ang makina,
ngunit sinabi ni Anaka na scientist lamang ang makakaunawa sa mga control nito. Pumayag ang ahente at binigyan siya ng 5 minutes kasama ang Little Myth. Sa isang tent sa labas, nagpanggap si Anaka na ina-access ang device gamit ang laptop habang sinimulan naman ni Charlie na hampasin ang salaming pinto ng kanyang kwarto at sumigaw upang malihis ang atensyon ng mga gwardya. Sinamantala ni Anaka ang pagkakataon at tumakbo papunta sa Little Myth bago pumasok sa haligi ng hangin, ngunit agad siyang binaril ng isang sundalo at bumagsak. Matapos ang ilang segundo ng kadiliman, nagising siya na parang walang nangyari at napansing wala ng tao sa labas ng haligi ng hangin. Habang nagsisimula siyang mag-isip at huminga, ipinakita ng mga alien na nasa loob sila ng kanyang isipan sa pamamagitan ng isang bisyon ni Clara Ara. Gamit ang boses ng kanyang kapatid, ipinaliwanag ng mga alien na hindi sila biological beings o mga makina. Sila mismo ang physics, hindi sila lumilikha o sumisira. Natututo lamang sila at nireorganize ang mga bagay. Tama rin pala ang teorya ni Charlie dahil distress signal nga ang mensahe. Dumating sila sa Earth upang protektahan ng sangkatauhan mula sa iba pang banta sa universo. Dahil ibinunyag na ng Earth ang presensya nito, nalagay na ito sa panganib. Ayon sa kanila, maraming alien race ang mga predator, ngunit sila ay mga tagapagtanggol lamang. Habang ipinapakita kay Anaka ang iba't ibang bisyon ng universo, sinabi rin nila na balang araw ay maaaring mag-evolve ang sangkatauhan sa parehong paraan. Sa labas ng haligi ng hangin, pinigilan ng ahente ang mga sundalo na pumasok. Pagkatapos nito, ibinigay ng anyo ni Clara Ara ang garapon kay Anaka at binuksan niya ito upang pakawalan ang 12 ng alitaptap. Sa sandaling iyon, tuluyan na niyang binitiwan ang kanyang matagal ng kalungkutan at nagising siya sa tunay na mundo, biglang nagsimulang lumaki ng napakabilis ang misteryosong ulap hanggang sa tuluyan itong balutin ang buong planeta. Sa kasalukuyan, sinabi ni Anaka sa mga ahente na ligtas na ngayon ang sangkatauhan mula sa mga panganib ng universo, ngunit hindi mula sa kanilang sarili. Nang tanungin siya kung babalik pa ba ang mga alien, sumagot siya na hindi naman sila umalis kailanman.